Gina, nasaan na ba si Samuel? Abay kanina ko pa yun hindi nakikita dito sa bahay ah. Naku, hindi ka na nasanay sa anak mong yun. Binabantayan ka lang nun na malingat saglit, saka siya aalis ng bahay. Ang batang yun talaga. Nasasanay ng hindi nagpapaalam kapag aalis ng bahay at nakukuha pang tumakas. Dapat kasi pinapagalitan mo para hindi mamihasa. Alam mo naman ang panahon ngayon. Ikaw naman parang bago lang sa'yo ang ganon. Hayaan mo na, total naman hindi siya lumalayo. Sigurado kong naroon lang si Sam sa mga kalaro niya. Saka nagpaalam siya sa akin bago umalis. Ang sabi maghahanap lang sila ng gagamba. Sana hindi mo pinayagan. Baka mamaya niyan kung saan na siya nakarating sa sobrang abala sa paghuli ng gagamba. Napapabalita rin dito sa baryo tungkol sa aswang. Ito namang taong to parang ano kung mag-isip. Malaki na ang anak mo at hindi niya nakakalimutan ng palagi nating sinasabi sa kanya. Hayaan mo't uuwi na yun dahil magtatanghalian na. Tsaka wala naman aswang kapag umaga. Kahit na, mali pa rin ang ginagawa niya. Mas mabuti na yung nag-iingat. Hindi natin alam ang kakayahan ng aswang kung kailan sila nagpapalit ng anyo. Malay natin, pwedeng nag-iibang anyo sila sa umaga, di ba? Nandito na po ako, Tay, Nay. Bakit ang ingin yung dalawa? Nasa labas pa lang ako, rinig ko ng boses mo, Tay. Mabuti naman at nandito ka na. Ano bang pinagagawa mo? Hindi ka nagpapaalam sa akin kapag umaalis ka at nakukuha mo pang tumakas. Pasensya na, Tay. Kasi alam ko naman na hindi mo ko papayagan eh. Kaya tumakas ako. Tsaka hindi naman po ako lumayo eh. Huwag mo nang uulitin yun ha. Dahil sa susunod, itatali na kita para hindi ka makatakas. Alam mo naman ang baryo natin. Meron nang nagsikalat na aswang. Aswang? Ano po yun, Tay? Basta, mga masasama silang nilalang. Kaya hindi ka dapat umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Bantugan lugar ni Badong na mayroong aswang na naninirahan sa kanila. Pero hindi nila alam kung saan banda ito nakatira sa kanilang baryo. Kaya pinag-iingat ang lahat. Dahil yun lamang ang kanilang pwedeng gawin. Kinabukasan, habang nag-aayos si Badong ng kanyang mga gamit para sa pangsido, ay nakita niya ang anak na dahan-dahang tumatakas. Oh, saan ka na naman pupuntang bata ka? Talagang tatakas ka pa ha? Doon lang po sa kanto, Tay. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay? Alam mo, ikaw, saka lang siguro titigil sa katatakas mo kapag kinuha ka ng aswang. Kapag nangyari yun, hindi talaga kita tutulungan. Tay naman eh, hindi naman po totoo ang kumakalat na balita. Wala pong aswang. Wala naman po sa libro tungkol sa kanila eh. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay sa libro mo makikita. At sumasagot ka pa talaga ha? Tatabaan ka na sa akin. Makinig ka na lang sa tatay mo, Sam. Kapakanan mo lang ang iniisip namin. Aba, pwede ka naman maglaro dito sa loob ng bahay, hindi ba? Wala nang nagawa si Samuel kundi ang sumunod sa mga payo ng kanyang mga magulang. Nayayabot man ay sa bahay na lamang siya naglaro ng araw na yon. Kinabukasan, umalis si Badong. Isinama niya ang anak. Nagpunta sila sa gubat. Ilang oras ang kanilang nilakad upang marating ang lugar na pagkakabitan niya ng sido. Hindi niya alintana ang kalayuan ng kanilang bahay. Dahil sa ulado naman niya ang pasikot-sikot sa bundok. Isang mangangaso si Badong. Yun ang kanyang pinagkakakitaan. Habang ang asawa naman niyang si Gina ay pagtitinda ng mga gulay ang trabaho. Oh, ano? Kaya mo pa bang lumakad? Tigas kasi ng ulo mo eh. Nakakapagod naman po pala ang ginagawa mo, Tay. Eh, ganun talaga. Mahirap kasi tayo, kaya kailangan natin magtiyaga. Sabi ko naman sa'yo doon ka na lang sa bahay.
Ayoko po doon, Tay. Maghapon na nga po ako sa bahay kahapon. Naboboring na po ako. Para hindi ka maboring, bakit hindi mo nalang pag-aralan ang mga sinulat mo? Masakit po sa ulo intindihin yung mga sinulat ko. Parang kinahig ng manok. Ay, puro ka talaga kalokohan. Halika na, doon tayo sa bandang dulo. Tama na ang kwentuhan, baka abutin tayo ng dilim. Patuloy lamang ang paglalakad ng mag-ama habang nagkakabit ng silo. Hanggang sa mayroong nakita si Badong na isang ibon. Kakaiba ang aura noon at bago lamang sa kanyang paningin ang ganong klaseng hayop. Lumipad papalayo ang ibon kasabay noon ang pagkahulog ng kapiraso nitong balahibo sa lupa. Nang makita niya yon, ay agad niya itong nilapitan sa kapinulot. Nang damputin niya yon, ay nakaramdam siya ng kakaibang enerhiyang nagbumula sa balahibo. Itim na may halong pula at lila ang kulay noon. Pinakatitigan niya ito ng mabuti bago yon inilagay sa kanyang bulsa. Ipinagpatuloy niyang muli ang pagkabit ng mga silo hanggang sa makaramdam siya na parang may mga matang nakamasid sa kanila. Hinawakan niya kaagad ang kamay ng anak para hindi na ito lumayo pa. Bakit po, Tay? May problema po ba? Wala naman. Basta dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang lalayo sa akin. Po, pero gusto kong kunin yun, oh. Ang ganda kasi ng paru-paro. Doon ka na lang sa bahay manghuli ng paru-paro. Mas magaganda yon. Huwag ka nang makulit. Hay, sige na nga po. Hindi na ako magkukulit. Nagmadali si Badong sa pagkabit ng mga silo. Dahil habang tumatagal sila sa gitna ng kakahuyan, ay kakaiba na ang nararamdaman niya. Ilang saglit pa ay naisipan na nilang umuwi. Ginabi na kasi sila sa kakahuyan. Habang naglalakad palapit sa kanilang bahay, ay tanaw niya na ang asawa na nakaabang sa labas. Halatang nag-aalala na ito sa kanilang dalawa ni Samuel. Makikita ang pagkabalisa nito habang patingin-tingin sa daan. Pero napawi rin yun nang makita na sila nitong paparating. Ginabi na kayo ng uwi. Saan ba kayo nagpunta? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Tsaka itong si Sam akala ko kung saan na naman nagpupunta. Mabutit kasama mo pala. Umalis kami kanina nung umalis ka. Nagkabit kami ng mga silo. Sana nga lang merong maligaw doon na hayop. Wala naman ako magawa kanina dito. Hindi ko na sana isasama kaso mapilit ang batang yun eh. Mano po, Nay? Alam mo, meron po akong nakitang magandang paru-paro kanina. Gusto ko pong iuwi kaso si Tatay, sabi niya dito na lang ako manghuli. Gagabihin kasi tayo kapag nanghuli ka pa. Bukas na bukas, manghuli ka riyan sa labas ng bahay ng mga paru-paro. Ibinaba ni Badong ang kanyang mga gamit sa pagsisilo saka bumaling sa asawa. Ikaw mahal, kumusta ang lakad mo kanina? Marami ka bang nakuha ang kabuti? Aba, oo naman mahal. Hindi ako nabigo sa lakad ko. Tignan mo sa palangganita. Naroon ang mga nakuha ko. Ang dami nga eh. Inginuso ni Gina ang palangganitang nasa hapag. Malayo man, ngunit kitang punong-puno yon ng mga nakuha nitong mga kabuti kanina. Binalingan naman ng ginang ang anak nang marinig ang kwento nito tungkol sa mga paru-paro sa gubat. Ikaw naman, Sam. Bakit kailangan mo pang sa gubat manghuli ng paru-paro? Marami naman dyan sa labas ng bahay. Mas maganda po kasi yung mga hayop dun sa gubat, Nay. Alam mo kasi anak, baka mahulog ka sa bangin kapag hinabol mo ang mga paru-paro. Delikado para sa'yo. Ganun po ba, Nay? Sige po, hindi na po ako mahuhuli rin ng paru-paro. Nabaling ang atensyon ng mag-ina sa malakas na ekslamasyon ni Badong nang makita nito ang mga kabuteng nakuha ni Gina. Aba, oo nga, ang dami naman ito. Hindi natin to mauubos kainin. Sayang kung mabubulok lang. Huwag kang mag-alala, Badong. May solusyon na ako sa ibang kabute. Bukas na bukas sasama ako kay Samuel sa pagbaba ng bundok.
Dadalhin ko mga yan para ilako. Magandang plano yan, mahal. Sa tingin mo, may bibili kaya niyan? Magtiwala ka lang, mahal. Kung hindi mabili, bakit hindi na lang natin ipamigay? Ang importante hindi na sayang at nakatulong pa tayo. Oh, siya. Ikaw na ang bahala riyan bukas. Tama naman ang naisip mo, mahal. May pasok na naman bukas. Naku, mapapalaban na naman ng mga paa ko nito sa paglalakad. Kaya nga ang solusyon dyan mag-aral ka ng mabuti. Nang sa ganun makabawi ka man lang sa hirap at pagod na dinaranas mo araw-araw. Basta kapag nakapagtapos ako sa awa ng Diyos, ipapaayos ko tong kalsada. Natawa na lamang ang mag-asawa dahil sa sinabi ng kanilang anak. Kahit pa magreklamo ay wala naman silang magagawa dahil yun na talaga ang buhay nila. Habang tumatambay si Badong sa labas ng bahay, ay naalala niya ang balahibo na nakita niya. Kinapa at inilabas niya yon mula sa kanyang bulsa. Pinakatitigan niya ito ng maigi. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng balahibo. Habang pinagmamasdan yun, ay bigla namang nag-ingay ang aso nilang si Bogart. Kahul ito ng kahul sa likuran ng bahay. Gina, patigilin mo nga si Bogart sa kakatahol. Ang ingay-ingay eh. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Nagluluto pa ako rito O siya, ako na lang ang titingin. Bakit po ang ingay ni Bogart, Tay? Nagising ako sa kahol niya. Ewan sa asong to. Tingnan mo, kahol ng kahol. Parang may nakikita ata siya sa paligid. Ayun, Tay. May kung anong gumagalaw sa banda ron. Baka hayop lang yun. Kaya pala nag-iingay itong si Bogart eh. Pumasok na kayong dalawa rito sa loob. Kakain na. Oh, tayo na sa loob. Baka lumamig na ang pagkain. Tumigil na rin naman si Bogart sa pag-iingay. Pumasok na nga sila sa loob. Habang magkakasalo ay nagsimula na rin magkwento si Gina tungkol sa mga balitang narinig niya kanina habang nangunguha ng mga kabuti. Nabalitaan mo na ba, Badong? Ang ano? Yung tungkol sa mga alagang hayop ng mga nasa kabilang baryo natin. May kung ano raw ang namemeste sa mga manok. Hindi ko pa alam yan dahil hindi naman ako lumalabas ng bahay. Tsaka baka sakit lang ng manok yun. Hindi raw sakit ang tumama sa mga manok Wakwak ang katawan at wala ng laman loob. Nagkalat pa nga raw sa paligid ng mga karne. Sino naman kaya may gawa no? Wala rin makapagsabi Tingin mo, hayop kaya o taong may gawa nun? Iniisip ko nga baka tao na wala sa katinoan ang may gawa nun. Pero pwede rin namang mabangis na hayop pero… Ewan, hindi ko rin masagot kasi hindi ko naman nakita yung mga sinasabi nila Hindi nasagot ang katanungang yon ni Badonga. Mas lalo lang siyang nag-alala. Paano kung mabangis na hayop nga yun? O kung taong wala sa katinoan? O di kaya'y aswang? Nagdaan pa ang ilang mga araw. Ganon ang naging problema ng Baryo Kawayan. Hindi malaman ang dahilan kung bakit namamatay ang mga hayop. Pero ang mas nagbigay ng takot sa mga taga-Baryo Kawayan ay ang balitang nawawalang mga kalalakihan. Wala naman silang alam kung sino ang kumukuha sa mga ito. Hindi maiwasang pag-usapan ni Gina at Badong ang mga nangyayari sa kanilang baryo. Mas lalo tuloy lumalakas ang kutob ni Badong na masamang nilalang ang namemerwisyo sa kanilang baryo. Malala na talaga ang sitwasyon ng baryo natin. Sinabi mo pa, hindi pa nga nalalaman kung anong kumakain sa mga manok. Tapos ngayon may ilang kalalakihan na ang nawawala. Baka sa sunod pati mga bata. Hindi kaya aswang may gawa ng lahat? Ano sa palagay mo, mahal? Abay, hindi ko rin alam. Alam natin na bantog ang baryo tungkol sa aswang. Pero wala naman tayong nakikita na ganun Hindi naman magpapakita ang aswang
Sino bang siraulo na aswang ang magpapakita sa mga tao? Iyan din pong usap-usapan ng mga guro sa school. Nananalbahe na naman daw po ang mga aswang tuwing gabi. Kung totoo nga yun, kailangan nating mag-ingat. Paano yan? Baka pati mga bata kunin din nila. Mabuti pa siguro, Badong. Huwag na muna nating papasukin si Sam. Ako na ang bahala. Ihahatid at sundo ko siya. Kinagabihan na, masayang kumain ang mag-anak. Ngunit nang tumayo si Badong sa kinauupuan upang maghugas ng kamaya, ay napansin niya ang malaking bulto ng aso sa labas ng bahay. Hindi yun nakaligtas sa kanyang paningin dahil sa paggalaw nito na parang nagtago sa mga puno. Kinutuban siyang yun na nga siguro ang nilalang na namimerwisyo sa kanilang baryo. Gina, magmadali ka. Kunin mo ang buntot pagi. Bilis! Ha? Bakit? Ano ba yun? Bilis na! Huwag ka na magtanong. Kunin mo na lang. Bantayan mo si Samuel. Huwag mong hahayaang sumunod sa akin ang bata. Dito lang kayo sa loob. Nakaramdam na rin ang takot si Gina sa tinura ng kanyang asawa. Madali niyang kinuha ang buntot pagi at ibinigay yun kay Badong. Hinila niya palapit sa kanya si Samuel at niyakap. Habang mabilis namang lumabas ng bahay si Badong na tila may hinahabol na kung ano. Diyos ko, huwag niyo po kaming pababayaan. Walang sinayang na segundo si Badong. Hinabol niya ang anino. At nang maabutan ay hinataw niya yon ng buntot pagi. Umatungal ng malakas ang nilalanga. Hahatawin sana niyang muli ang malaking aso. Ngunit sa kabila ng iniinda ng sakit, ay mabilis pa rin itong kumaripas ng takbo. Nagkaroon ng ideya si Badong na baka yung aso na yon ang kumakain ng mga alagang manok at ang hayop nila ang pepestihin. Nang masiguro niyang wala na ang malaking aso, ay bumalik na siya sa loob. Aalis ka rin pala, ha? Mamemeste ka na naman ng mga hayop. Ano ba kasi yun, mahal? Nakaka-nervyos ka naman. Bigla ka na lang lumalabas ng dala mo yung buntot pagi. Yung aso na nakita ko, tinaboy ko lang dahil baka yun ang nangangain ng mga hayop. Naku, baka yun na nga. Nakarating na dito ang lokong aso na yun . Mabuti naman na itaboy mo. Oo, kaya pala nag-iingay na naman si Bogart . Tay, ano po yung ingay na narinig ko mula sa malayo? Kakaiba po huni ng hayop. Bago lang po yun sa pandinig ko. Parang alulong, nakakatakot naman. Ayun ba? Alulong ng aso yun, anak, na hinahataw ko ng buntot pagi. Balak pa atang dito mamerwisyo ng mga hayop sa atin . Pero tay, ano pong nangyari sa buntot pagi? Bakit po nagkaganyan? Para pong umiksi. Doon lamang napansin ni Badong ang hawak na buntot pagi. Kahit siya'y nagtataka na umiksi nga ang hawak na bagay. Kanina kasi ay mahaba pa ito na may sukat na halos 1 metro na parang latigo. Ngunit nang tukuyin niyo ni Samuel, ay doon nga niya nakitang umiksi nga ito. Kinabukasan, hinatid na ni Badong ang anak papunta sa paaralan nito. Nang nasa daan sila, ay may napansin si Badong na hindi maganda. Meron kasing 3 asong nakamasid sa kanila. At sa tuwing tinitignan niya ang mga ito, ay yumuyuko ang mga ito na para bang itinatago ang mga mukha. Nang pabalik na siya sa kanilang bahay, ay hinarang siya ng mga aso. Agad namang naging alerto si Badong. Nasa parte na kasi siya na wala ng mga kabahayan. Sinugod siya ng isa sa 3 aso. Dinaluhong siya nito, ngunit naiwasan naman niya. Kinuha niya sa baywang ang buntot pagi na mabuti na dala niya dahil sa nangyari kagabi. Humaba yun at naging 1 latigo. Doon niya napagtantong may kung anong mahika ang buntot pagi na hawak niya. Hindi nga nagkamali ang kanyang nakita kagabi. Nagiging latigo nga ito.
Inihataw niya ang latigo sa mga aso. Panay alulong at angil ang ginagawa ng mga ito sa tuwing tinatamaan sila. Isang malakas na paghampas pa ang ginawa ni Badong sa 3 aso. At nang matamaan ng mga ito, ay nagkaroon sila ng mga sugat sa likod. Dahil sa natamo ng mga ito ay gumapang na sila para tumakas. Hahabulin pa sana niya ang mga ito. Ngunit kagad namang naglaho nang lumusot sa kakahuyan. Hindi maiwasan ni Badong na mag-isip tungkol sa nangyari sa kanya sa daan kanina. Nadatnan siya ni Gina na malalim na nag-iisip. Parang ang lalim ng iniisip mo dyan ah. May problema ka ba? Kanina kasi, nung hinatid ko si Sam, hinarang ako ng mga aso. Kakaiba sila, mahal. Bakit ka naman nahaharangin ng mga aso? Yan din nga ang tanong ko sa sarili ko eh. Ngayon lang to nangyari sa akin. Baka naman amoy tae ka pa. Kaya ka siguro hinarang ng mga aso. Sira, naghugas ako ng maayos. Kung ganon, bakit ka hinarang ng mga yon? Malakas talaga ang kutob ko na hindi sila ordinaryong aso, mahal. Ano bang ibig mong sabihin? Para kasing mga nagpapanggap lang silang mga aso. Pero ang totoo ay aswang sila. Kung totoo man yung sinasabi mo, dapat talaga magdoble ingat na tayo. Yun talaga ang dapat gawin. Nagdaan pa ang ilang araw. Nakakaramdam na rin si Badong tuwing gabi ng kakaiba. Parang may umaaligid sa bahay nila. May kung ano ring ingay sa kanilang bubungan. Pero ipinagsawalang bahala na lamang muna niya ang mga yun. Hanggang sa muli na naman niyang nakasagupa ang mga asong pamilyar sa kanya. Ngunit wala rin namang nangyari dahil naitaboy niya ang mga yun. Pero ang bumabagabag talaga kay Badong ay ang balahibo na nakita niya. Hindi kasi niya malaman kung ano nga ba ang dala nun sa kanya. Dahil magmula na mapasakabay niya yun, ay naging sunod-sunod na ang ikwentro niya sa mga aso. Hindi talaga sila titigil. Sinong hindi titigil, mahal? Yung mga aswang na nakasagupa ako, Gina. Hindi ko nga alam kung anong kailangan nila sa atin eh. Aswang? Nakasagupa mo sila? Totoo ba yan, Badong? Kailan ba ako hindi nagsabi ng totoo? Naalala mo ba yung kwento ko sa'yo na mga asong humarang sa akin? Mga aswang sila, Gina, na nagpapanggap na aso para makapangbiktima. Ano? Sila rin ba yung nangunguha ng mga lalaki? At yung mga aswang na bantog dito sa atin? Kung aswang nga sila, bakit kanila hinaharang? Wala nang iba. Sila na nga siguro yun. Saka wala akong ideya kung bakit ko sila nakakaengkwentro. Natatakot ako para sa anak natin, Badong. Baka mamaya siya ang puntiryahin ng mga aswang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngayong alam na natin na may aswang dito, ihahatid at sundo ko si Sam para sa kaligtasan niya. Katulad ng napag-usapan na mag-asawa, ay hinahatid sundo nga ni Badong si Samuel. Ngunit isang hapon ang sunduin ni Badong ang anak. Habang matyaga siyang naghihintay sa labas ng eskwelahan, ay natanaw ang anak na matamlay. Naglalakad ito ng mabagal na para bang may iniindang sakit. Agad niyang sinalubong si Samuel at nagulat pa ang anak nang makita siya nito. Nagtaka naman si Badong sa inasta ng anak. Baka sa mukha nito na may dinaramdam nga itong masakit sa katawan. Sam, ayos ka lang ba? Itay, bakit ka pa narito? Hindi po ko maayos, Tay. Medyo masakit po kasi ang tiyan ko eh. Sinusundo kasi kita. Bakit naman sumakit ang tiyan mo? Ano bang kinain mo buong maghapon? Lugaw lang naman po. Kanina po kasi may nakita akong isang lalaki na nagtitinda dito sa labas. Amoy pa lang po ng lugaw, nakakagutom na. Kaya ayun, bumili ako tapos mga ilang saglit pa, sumakit na ang tiyan ko.
Naku naman, baka nadudumi ka lang yan. Hindi po, Tay. Masakit po talaga eh. Pabalik-balik na po ko sa CR namin pero hindi ako nadudumi. Paano ba natin makakausap ang lalaki na binilan mo wala na nagtitinda dito sa labas? Mabuti pa, magmadali na tayo. Pahira na lang natin ang langis sa bahay ang tiyan mo. Habang naglalakad sila pauwi ay hindi maiwasan ni Badong ang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Ramdam niya kasing may mga matang nakamasid sa kanila. Sigurado siyang mga aswang na naman ang mga yun. Saglit siyang tumigil. Kinapa at inilabas ang balahibo ng ibon sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lumiliwanag yun. Mukhang may ipinapahiwatig ang balahibo sa kanya. Mukhang pinag-iingat sila dahil may nakaambang panganib. Isang kaluskos sa damuhan ang narinig ni Badonga. Napahinto naman sa paglalakad ang anak niya at napatakbo sa kanyang pabalik. Lumabas mula sa damuhan ng mga aso. Pinalibutan sila ng mga ito. 6 na aso ang pumalibot sa kanilang mag-ama. Inihanda niya ang sarili. Ibinalik niya sa loob ng bulsa ang balahibo at hinugot ang buntot pagi na nakasukpit sa kanyang pagiliran. Kailangan niyang protektahan si Samuel. Tay, nakakatakot ang mga aso. Sobrang laki naman nila. Tingnan mong isang yun. Sobrang laki. Huwag kang hihiwalay sa akin, anak. Hindi sila tunay na aso. Ano pong ibig mong sabihin, Tay? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo kapag nakaalis tayo mula sa mga asong yan. Talagang palagi nila tayong binabantayan sa pag-uwi. Hala, Tay! Bakit naging taong mga yan? Di ba kani-kanina lang mga aso sila? Pero bakit ngayon bigla silang naging tao? Dahil mga aswang sila, anak. Ngayon ay nasagot na ang katanungan mo kanina. Hala! Totoo nga ang aswang. Ano nang gagawin natin, Tay? Nakakatakot po sila. Bigla na lamang silang inatake ng isa sa mga aswanga. Tumalo nito sa ere. Naging mabilis naman ang pagkilos ni Badong ng mga oras na yon. Walang sabi-sabi na sinalubong niya ng hagupit ang aswanga. Bumagsak ito sa lupa. Umangil naman ang ibang kasamahan nito dahil nalagasan sila ng isa. Sumugod ulit ang dalawa kay Badonga. Pero ganun din ang nangyari. Nilatigo niya ang mga ito at kitang-kita nila kung paano bumaon sa katawan ng mga aswang ang dulo ng latigo. Umatras ang 3 aso na para bang natakot na matulad sila sa mga kasamahang nasaktan. Maya-maya pa'y may dumating na isa pa. Dahan-dahan itong naglakad papalapit kina Badonga habang unti-unting nagpapalit ito ng anyo. Tao na ang itsura nito nang tumigil ito ng ilang dipa sa kinatatayuan ni Badonga. Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Totoo nga ang balita sa amin na nasa iyong balahibo ng ibon na matagal na naming hinihintay na mapa sa kamay ni Papo Bagsik. Anong ibig mo sabihin? Anong kailangan niyo sa balahibo? Huwag na tayo maglukuhan pa. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Ang mabuti pa, ibigay mo sa akin ang balahibo ng ibon. Wala ka nang pakialam kung anong gagawin namin sa balahibong yan. Balahibo lang pala ng ibon ang gusto mo? Bakit hindi ka manghuli ng mga ibon sa gubat? Sigurado ako magsasawa ka sa balahibo. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Akin ang balahibo. At sinisiguro kong hindi na namin kayo gagambalain. Habang tumatagal ay marami ka nang nasasaktan na kauri namin. Pasensya na, pero hindi ko maibibigay ang gusto mo. Alam kong wala akong alam kung bakit gusto mong makuha sa akin yon. Pero ramdam kong gagamitin nyo ito sa hindi maganda. Matalino ka talaga. Ibibigay mo ba? O patuloy namin kayong gagambalain at idadamay ko ang pamilya mo? Hindi mo ako matatakot. Magkakamatayan muna tayo.
bago mo makuha ang balahibo ng ibon. Hindi mo pa taglay ang totoong lakas ng balahibo. Babalik kami para kunin yan. Hinampas ni Badong sa lupa ang latigo. Sa lakas ng kapangyarihan na dala nito, ay nabungkal ng kaunti ang lupa kung saan yun tumama. Susugod sana kina Badong ang ibang aswang nang pigilan ito ni Pinggoy. Si Pinggoy ay ang aswang na kausap ni Badong. Alam kasi nitong malakas ang kapangyarihan na ininalabas ng balahibo. Kapag sumugod sila, ay sigurado siyang malalagasan na naman ang mga kauri niya. Umalis na kayo! At huwag nang babalik! Nagsasayang lang kayo ng mga oras. May dahilan kung bakit nasa akin ang balahibong ito. Pagbibigyan kita ngayon. Pero sa oras na bumalik kami, sisiguraduhin kong mapapasakin na ang gusto ko. Habang tumatakbo ang oras, maraming inosenteng taong madadamay dahil sa iyo, Badong. Halina kayo! Sa ibang araw na lamang natin kunin ang balahibo. Hihintayin ko ang araw na yon! Tay, uwi na po tayo. Natatakot na po ako sa kanila. Tsaka doble na po ang sakit ng tiyan ko. Wala na sila, anak. Hindi na sila babalik pa. Subukan lang nilang bumalik. Kakatayin ko talaga sila. Tay, bakit ganun po ang buntot pagi mo? Nagiging isa po tong latigo. At parang takot na takot ang mga lalaki kanina. Tsaka po kitang-kita ko kung paano masaktan ng mga pangit na yun. Hindi ko rin alam, anak, kung ano nangyayari sa buntot pagi. Dahil siguro yun sa balahibo na nakita ko. Balahibo? Ano po yun? Sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan ang lahat, anak. Pag-uwi nila ng bahay, walang preno ang bibig ng anak nila sa pagkukwento tungkol sa nangyari habang papauwi sila. Tahimik lamang na nakikinig si Gina at Badong kay Samuel. Umaaksyon pa ito sa hangin, katulad ng ginawa ni Badong kanina. Alam din ni Badong na gusto magtanong ng asawa niya tungkol sa kinukwento ng anak. Ilang sandali pa'y pinauna na nilang patulugin ang bata. At nang masiguro nilang tulog na ito, ay saka naman sila nag-usap. Ano bang kailangan sa'yo ng mga aswang na yon, Badong? Meron ka bang kinuha sa kanila na mahalaga at palagi nila kayong inaabangan? Hindi ko ugali ang kumuha ng hindi sa akin. Saka nagsimula lang naman lahat ng to dahil sa balahibo ng ibon na nakita ko sa gubat. Balahibo? Anong balahibo ba yan? Pati anak natin nadadamay na, Badong. Ginto ba ang balahibo na yan para lagi ka nilang abangan? Aba, malay ko. Ito, yan ang gusto nilang makuha mula sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n na lang nila kagusto na makuha yan . Kakaiba ang balahibo na to, Badong . Sa tingin ko, hindi ito pangkaraniwan lang. Pero bakit nga gusto nila itong makuha? Anong gagawin nila rito? Hindi ko alam. Basta parang mahalaga ito sa kanila. At aalamin ko kung bakit gusto nilang makuha ang balahibong ito. Simula na mapa sa akin yan, nagsisilitawan sila sa paligid. Bakit kasi hindi mo nalang ibigay? Baka nga sa kanila yan kaya gusto nilang makuha. May nagtutulak sa akin na huwag ibigay sa kanilang balahibo na ito, Gina. Hindi ko na maintindihan. Bahala na. Habang nag-uusap silang dalawa sa may pintuan ng bahay, bigla na lamang silang sabay na napatayo dahil sa biglang pagsigaw ni Samuel. Nagmadali silang pumasok sa loob ng silid ng anak. Nadatnan nila itong namamaluktot sa sakit ng tiyana. Napansin ni Badong ang kakaibang nangyayari kay Samuel. Halos pumutok na ang ugat ng anak sa leeg nito. Agaw pansin din ang laway nitong sobrang lapot. Para din itong asong naulol at namumula ang mga mata. May kakaibang nangyayari sa kanilang anak. Yun ang natitiyak niya. Diyos ko, ano nangyayari sa anak natin, Badong? Bakit ganyan ang itsura niya? Hindi ko alam. Sam, anak,
Ano ba nangyayari sa'yo? Tay, tulungan mo po ako. Hindi ko na talaga kayang sakit ng tiyan ko. Hindi pa ba nawawala ang sakit niyan? Abay, kanina pa yan ah. Hindi pa po, Nay. Sobrang sakit ng tiyan ko. Badong, mabuti pa dali na natin siya kay Mang Pedi. Baka matulungan niya tayo. Oo, sige. Mauna ka sa paglakad. Susunod kami sa'yo. Lakad takbo ang ginawa nila sa gitna ng dilim. Buhat-buhat ni Badong ang anak na namimilipit sa sakit ng tiyana. May kalayuan din ang bahay ng manggagamot na si Mang Pedi. Ngunit hindi nila alintana yon dahil nakasalalay ang buhay ni Samuel ng mga oras na yon. Hindi rin magkandamayo ang pagtawag nila kay Mang Pedi nang marating nila ang bahay nito. Tao po! May tao po ba dito? Mang Pedi, nariyan ka ba? Masakit na po talaga ang nararamdaman ko. Sino ba yan? Si Gina po ito, Mang Pedi. May kailangan po kami sa inyo. Gina? Pumasok kayo dito sa loob ng bahay. Pasok. Magandang gabi po sa iyo, Mang Pedi. Pasensya na po sa storbo. Baka pwede mo pong gamutin ang anak namin. Ano ba nangyari sa anak nyo? Mukhang maluba at ang tama Namimilipit po sa sakit ng tiyan kanina pa. Kumain lang po siya ng lugaw na nabili niya sa labas ng paaralan. Ayun, sumakit na ang tiyan. Ganun ba? Mukhang nadali ng kung sino man ang anak nyo. Pasuyo ako sa'yo, Gina. Kumuha ka ng baso at lagyan mo ng maligamgam na tubig. Dali mo sa akin. Tahimik lamang na nanonood si Badong sa ginagawa ng matanda. May kung anong papel siyang sinunog at inilagay sa loob ng baso na mayroong laman na tubig. Nilagyan ng matanda ang noo ng anak nila ng langis. Ipinatong ni Mang Pedi ang kamay nito sa taas ng ulo ni Sam habang may inuusal ang matanda. Nang matapos sa ulo, ay inilipat naman ito ang kamay sa tiyan ng anak nila. Ipinainom ni Mang Pedi kay Sam ang tubig na nilagyan ng sunog na papel habang dinadasalan pa rin ang bata. Bigla naman itong sumuka ng malapot na laway. Tuloy-tuloy lang ito sa pagsuka hanggang sa tuluyan ng manghina si Sam at nawalan ng malay. Hindi naman mapatid ang takot at nerbiyos ni Badong at Gina sa mga nasaksihan. Ano ba nangyari sa anak namin? Bakit ganun ang sinuka niya? Muntik na mayanggaw ang anak ninyo. Oras na lang sana magiging isa na siyang aswang. Iyanggaw? Ano po yun, Mang Pedi? Isang uri ito ng pangahawa ng isang aswang. Para magkaroon ng maraming kauri, ay ginagamitan nila ang mga tao ng pangyayanggaw nila mula sa pagkain, tubig o kahit anong paraan. At nabiktima nga nila ang anak nyo. Ibig sabihin, aswangan nagbigay sa anak namin ng lugaw kanina? Maaaring gano'n na nga. At saka nararamdaman ko rin kung bakit gusto nilang yang gawin ang anak nyo. Hindi kaya dinadamay nila ang anak ko dahil sa akin? Wala akong alam kung ano man ang tinutukoy mo. Basta ramdam kong may kakaiba sa'yo na gusto nila makuha. Saka asbo ang tawag sa mga aswang na gustong yang gawin ng bata. Bakit anak ko pa? Marami naman iba dyan. May dahilan ng lahat. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Delikado na kung uuwi pa kayo. Doon na nga sila nagpalipas ng gabi. Iniisip pa rin ni Badong na siguro dahil sa kanya ay napahamak si Samuel dahil hindi niya kayang ibigay ang balahibo sa mga aswanga. Kinabukasan nga ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Maayos na rin ang pakiramdam ni Samuel. Maliksi at madaldal na ulit ito kagaya ng dati. Habang nagpapakain si Badong ng mga alagang hayop, ay nagkwento ang anak tungkol sa lalaking nagbigay sa kanya ng lugaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Tay. Siya nga po yung tindera ng lugaw sa labas ng paaralan namin na binilahan ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Paano ko sasabihin sa'yo inatake na tayo ng mga aswang? Basta, sa susunod, mag-iingat ka na sa mga taong pagbibilan mo. Baka hindi mo na alam, ibang pagkain na ang kinakain mo.
Opo, Tay. Mag-iingat na po ko sa susunod. 1 linggo ang lumipas. Hindi na muli pang nakaramdam si Badong ng kakaiba sa paligid. Pero kahit ganun pa ba na, ay palagi niyang inihahatid at sinusundo sa eskwelahan ng anak. Dahil hindi niya alam ang likaw ng bitukan ng mga aswang at kung ano ang kaya nilang gawin. Isang hapon nang pauwi siya sa kanilang bahay, ay muling lumitaw sa harapan niya si Pinggoy at ang ilan pang asbo. Sila rin ang mga lalaking nakalaban niya nung nakaraan. Kayo na naman. Talagang wala na kayong kasawaan na harangin ako Sapat na siguro ang 1 linggong palugit namin sa iyo, Badong. Sana naman ay nakapag-isip ka na ng tama. Katulad ng sinabi ko nung una nating pagkikita, hindi ko ibibigay ang gusto mo. Ano bang meron sa balahibo? Gagawin kong lahat para makakuha sa iyo ang balahibong yun. Kailangan ng lahi namin ang balahibo. Huwag ka nang magtanong pa. O baka naman kinulang pa para sa iyo ang ginawa namin sa anak mo. Wala akong pakialam sa lahi mo. Huwag mo ring idamay ang mga taong walang kasalanan. Hindi sila kasali rito. At lubayan mo ang anak ko. Kayo palang walang hiyang balak yang gawin ng anak ko. Pasensya na. Pero dami na silang lahat dito, Badong. Mukhang mapipilitan akong gamitan ka ng dahas. Matigas ka kasi. Kaya naman ginalaw na namin ang anak mo. Walang iya ka! Sinenyasan ni Pinggoy ang mga kasamahan niya para atakihin si Badong. Agad namang kinuha ni Badong ang buntot pagi at iwinasiwas sa ere. Ngunit nagtaka siya dahil wala roon ang balahibo sa puno ng buntot pagi kung saan niya itinali. Hindi rin naging isang latigo ang buntot pagi. Kahit ganun ay matapang niya pa rin hinarap ang mga asbo. Sinunggaban siya ng isa na agad niyang naiwasan at hinagupit niya ito ng buntot pagi. Umangil ito dahil sa sakit. Sumugod ulit ang isa pa na agad din niyang naiwasan. Hinampas niya ito ng hinampas hanggang sa manghina. Sakto naman ang pagharap niya, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Papikit-pikit si Badong dahil ramdam niyang umiikot ang paningin niya. Yan lang ba ang kaya mo? Nasaan ang kakayahan ng mutya ng balahibo? Bigyan mo ko ng magandang laban, Badong. Ano? Tumayo ka dyan! Mutya? Anong mutya? Wala ka talagang alam? Oo, isang mutya ang balahibo na yon na dapat ay nasa kamay ni Papo Bagsik. Matagal na panahon na namin binabantay ng ibon at tabon. Pero sa kasamaang palad, napunta sa ito. Ngayong alam ko na kung ano ang dinadala ng balahibo. Sa tingin mo ba, ibibigay ko pa sa iyo yun? Gagamitin nyo lang sa masama ang mutya. Masyado kang matapang at matigas. Tignan ko na lang kung hindi ka lalambot sa gagawin ko sa iyo. Ibigay mo na sa akin ang balahibo. Para nang sa ganun, hindi ka na masaktan pa. Kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi ko ibibigay sa iyo. Naging alerto si Badong sa pag-atake sa kanya ni Pinggoy. Alam din niyang wala siyang laban sa mga oras na yon dahil wala sa kanya ang mutya ng balahibo. Nagtataka rin nga siya dahil bakit wala yon sa dulo ng buntot pagi. Malakas ang bawat tira na pinapakawalan ni Pinggoy. Iwas lang ng iwas si Badong hanggang sa nakagat siya sa braso dahil nag-anyong aso ang kalaban. Bumalik sa pagiging tao si Pinggoy. Agad namang dinampot ni Badong ang buntot pagi sa lupa para hatawin ang kalaban. Agad naman siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang likuran dahil kinalmot yun ng kalaban. Dahil sa mga natamong sugat ay tuluyan na siyang nanghina. Dahil doon ay tuluyan na siyang pinaglaruan ng mga asbo. Tinalian siya ng baging upang hindi makagalaw. Tuwang-tuwa naman ang mga kalaban niya habang nakikita siyang nahihirapan. Hindi na nagawa pang lumaban ni Badong dahil ramdam niya ang sakit ng katawan.
Pakawalan mo ako dito! Hayop ka! Gagawin ko lamang yon kapag ibinigay mo na sa akin ang mutya. Nasaan na? Huwag mo kong sinasagad dahil baka patayin na kita ngayon. Hindi ka naman bulag. Wala sa akin ang mutya na hinahanap mo. Dahil kung nasa akin yon, sa mga oras na to, malamang hindi mo ako matatalo. At baka patay ka na ngayon. Alam kong hindi mo ko kayang patayin. Dahil kapag nangyari yun, hindi mo makukuha ang balahibo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo kung saan mo itinago. Kung ayaw mong buhay ng anak mo at asawa mo ang kunin ko. Mahal mo naman sila, hindi ba? Huwag mong idamay ang pamilya ko. Kunin mo sa gubat kung saan ko nakuha yun. Tigilan mo na kami at ang iba pang mga tao. Paano kung maniniwalang nasa gubat ang mutya? Huwag mo akong lokohin. Alam ko naman na hindi mo ilalagay sa kapahamakan ang mag-ina mo. Ibinalik ko na yon. Dahil alam kong gulo lang ang dala nun sa pamilya ko. Sasabihin mo din naman pala pinahirapan mo pa ako. Ang mga tao nga naman, kahinaan talaga nila ang pamilya nila. Tigilan niyo na kami! Bago tuluyan na iniwan si Badong ng kalaban na isang malakas na suntok at sipa ang ginawa ni Pinggoy sa kanya. Hindi na niya nakayanan at tuluyan nang nawala ng malay si Badong. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang pag-alis ni Gina at Samuel ng baging na nakatali sa kanya. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, Badong? Sino ang gumawa nito sa'yo? Siguro yung mga aswang na naman ang gumawa nito kay tatay. Tama ka, anak. Mabuti at nakaalis na sila bago pa kayo dumating. Akala ko ba tumigil na sila? Pero bakit ginugulo pa rin nila tayo? Umuwi na tayo. Baka bumalik pa ang mga yon. Tulungan ka na namin, tay. Ang dami mo pong sugat sa katawan. Mga salbahe talaga sila. Masakit ang buong katawan ni Badong nang makauwi sa bahay. Matyaga niyang ginagamot ang sugat sa braso. Ngunit bumabagabag pa rin talaga sa kanya ang nawawalang balahibo. Gina! Gina! Bakit ka ba tawag ng tawag? May masakit ba sa'yo? Buong katawan ko. Masakit. Nakita mo ba yung balahibo ng ibon? Anong balahibo? Tay, ito po ba hinahanap mo? Ah, yan nga. Saan mo nakita to? Sa lapag ko po nakita, tay. Itatapon ko na nga po sana kaso naalala ko pong sa inyo to. Tapos nag-alala na kami ni nanay sa'yo dahil wala ka pa sa bahay. Tapos nakita ka naming nakatali. Habang nagpapahinga sa sala, ay pinagmamasda ni Badong ang balahibo ng ibon. Nagdadalawang isip pa si Badong kung itatapon na lamang niya ang mutya. Dahil ito ang pinagmumulan kung bakit palagi silang inaatake ng aswanga at nadadamay ang pamilya niya. Alam niya na kung ano yon at ang kapangyarihan nito. Ngunit may takot na siya na baka mapahamak ang kanyang pamilya kung itutuloy pa rin niyang itago ang mutya. Sa kabilang banda ay ayaw rin naman niyang mapasakamay yun ng mga asbo dahil baka gamitin lang ito sa kasamaan ng mga yon. Nasa ganun siyang sitwasyon nang madatnan siya ni Samuel. Lumapit ang anak sa kanya at nagsimula na namang magtanong ng kung ano-ano. Babalik pa po ba ang mga masasama na yun, tay? Natatakot na po ako. Umalis na lang po tayo dito. Hindi ko rin alam kung paano tatakasan ng mga aswang na yon. Saka, hindi solusyon ang pag-alis na nangyayari sa atin ngayon, anak. Bakit hindi mo na lang po sila labanan, tay? Di ba may kapangyarihan naman yung balahibo na hawak mo? Matatalo sila kapag ganun. Meron nga pero ito ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan, anak. Kaya gusto ko sanang ibalik to kung saan ko nakuha. Baka dumating yung araw na kayo ng nanay mong saktan nila.
Naku, Tay. Huwag mo pong ibalik. Ayaw mo nun, may powers ka na. Ang galing ng balahibo na yan. Kasi nagiging latigo ang buntot pagi. May tatay na akong may kapangyarihan. Hindi mo naman kami pababayaan, di ba? Uy, Samuel, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo at pag-interesan pa ng kapitbahay. Walang ibang dapat na makaalam ng tungkol sa balahibo. Ako at ang nanay mo lang dapat, saka ikaw. Sige na nga po, Tay. Sikreto lang natin. Sam, matulog ka na. Huwag ka nang magpuyat. Meron lang kaming pag-uusapan ng tatay mo. Agad namang tumalima si Samuel sa tinuran ng kanyang ina. Nang makapasok sa kwarto ang kanilang anak, ay masinsinan silang nag-usap na mag-asawa. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol ba sa aswang? Hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo. Natatakot ako sa mga nangyayari, Badong. Lalo na yung kanina. Paano kung patay ka na nang abutan ka namin ni Sam, ha? Wala naman nangyari sa akin, mahal. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Anong wala? Anong tingin mo sa nangyari sa katawan mong yan? Puro sugat, Badong, oh. Bakit pa kasi hindi mo nalang ibigay sa kanila ang lintik na balahibo para matapos na ang panggugulo nila sa atin? Saka hintay mo pa bang may mangyari sa'yo na hindi maganda? Hindi ko pwedeng basta na lang ibigay sa kanila ang balahibong ito. May dahilan kung bakit akong nakakuha nito, Gina. Sana maintindihan mo ako. Inilalagay mo lang sa kapahamakan ng pamilyang to. Hindi kita maintindihan eh. Kapag naibigay mo yan sa kanila, tatahimik na ang buhay natin. Simula nang mapasa kamay mo ang balahibo, sunod-sunod na ang pangyayaring nagaganap sa atin. Hindi na maganda ang naidudulot sa atin yan. Hindi mo ako naiintindihan, Gina. Sa tingin mo ba, kapag binigay ko sa kanila ang balahibo na to, hindi sila titigil? Mas lalo lang silang maghahasik ng lagim sa baryo. At gagamitin nila ang balahibo na ito para sakupin lahat ng tao. At yun, ang ayaw kong mangyari. E di magpakalayo-layo na tayo. Lumipat na tayo ng ibang lugar. Yung malayo sa kanila, sa mga aswang. Saka hindi mo pa alam na ganun nga ang mangyayari. Pagiging makasarili ang iniisip mo, Gina. Paano ang ibang tao na maiiwan? Pakiramdam ko, simula nang mapasa kamay ko ang balahibo na ito, meron akong dapat tapusin na misyon. Isipin mo naman kami ng anak mo, Badong. Isa lang ang buhay natin. Kaya huwag mong sayangin. Paano ka makakasiguro na kaya tayong protektahan ng balahibo na yan, ha? Suporta at tiwala ang kailangan ko sa iyo, Gina. Hayaan mo, matatapos din ang lahat ng ito balang araw. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano pa ang kakayahan ng mutya na ito. Eh bakit hindi tayo bumalik kay Mang Pedi? Baka may alam siya sa ganyan. Mas mabuti nga kung magtanong tayo sa kanya. Baka may iba pa siyang alam. Oo naman, saka marunong siyang magbasa ng mga taglay ng mutya. Saka nalalaman niya kung anong dala ng mga ito. Kung kamatayan ba o kaligtasan. O siya, bukas pupunta tayo ron. Eh bakit bukas pa? Pwede naman ngayong gabi na lang. Mahirap na ang lumabas at lumakad sa gabi. Hindi natin alam kung nasa paligid lang ang mga aswang. Sumang-ayon na rin si Gina sa mungkahi ng asawa. Kaya naman kinabukasan ay maaga pa lamang ay umalis na ng bahay sina Badong para pumunta kay Mang Pedi. Inihatid muna nila sa eskwelahan si Sam. Magandang umaga, Mang Pedi. Alam kong meron kayong mahalagang sadya. Masaya kung bumalik kayo ulit dito sa bahay. Paano niyo po nalaman? Dahil wala namang pumupunta rito sa bahay na hindi importante ang sadya nila. Tama po kayo, Mang Pedi. Meron lang po kaming gustong ipabasa sa'yo. Ilagay mo sa aking palad ang bagay na dala nyo. Ito, sana'y maayos ang mabasa mo. Magmula po nang mapasa akin ang bagay na yan, pakiramdam ko,
Nagsilabasan ng mga aswang. Balahibo ng tabon. Hindi ko sukat akalain na meron pa palang ganito sa mundo. Nung huli akong makahawak ng balahibo, ay noong 5 taon pa lamang ako. Paano napunta sa ito? Ano po ba nakikita nyo sa balahibong yan? Anong may dudulot niyan sa amin at sa lahat? Nakuha ko lang po yan sa gubat kung saan ako naninilo. Wala naman akong kaalam-alam kung ano po ba yan. Nagandahan kasi ako sa kulay, kaya kinuha ko. Nagsisilabasan na silang lahat dahil sa balahibong ito. Hindi magtatagal ay magaganap na ang isang labanan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kayong lubayan ng mga aswang. Gusto nila itong makuha mula sa iyo, Badong. Ano ang ibig niyong sabihin, Mang Pedi? Ang balahibo ng ibon na ito ay isang mutya. Malinis ang nakikita ko sa kanya. Kapayapaan ang hatid niya sa lahat. Mabuti na lamang at ikaw ang nakakuha sa mutyang ito. Dahil kung nasa kamay ito ng mga aswang, ay magdudulot ito ng kaguluhan at kamatayan sa mga tao. May gusto lang akong malaman kung bakit gustong makuha ng mga nilalang na yon ang mutya. Bakit ako pa ang nakakuha niyan? Gusto ko na lang ibalik yan sa gubat. Ibig mo bang sabihin ay mga aswang? Noon pa man ay hinahangad na nilang makuha ang balahibo ng tabon. Bihira lang itong makita sa gubat. Gustong gusto nilang makuha yon para gamitin sa kasamaan. Hindi mo na mababago ang kapalaran mo, Badong. Sadyang sa'yo binigay ng kalikasan ng mutya na ito. Ano po ba ang dapat kong gawin? Isa lamang ang dapat mong gawin. Ingatan mo ng mabuti ang mutya na nasa iyo. Sa nalalapit na kabilugan ng buwan, magiging agresibo ang mga aswang para makuha nila sa iyo ang mutya. Huwag mong hahayaan na makuha nila yan. Dahil wala nang pipigil pa sa kanila para patayin ang mga tao. Anong gagawin nila sa mutya kapag bilog ang buwan? Sa kabilugan ng buwan, doon lalabas ang tunay na enerhiya ng mutya. Ang lakas mo at ang mutya ay magiging isa. Taglay mo ang lakas nito dahil tangan mo ang balahibo ng tabon. Sa nalalapit na pagbilog ng buwan, babalik-balikan kanila para makuyan sa iyo. Dadasalan ng papo nila ang balahibo para mapasa kanya ang enerhiya ng mutya. At kapag nangyari yon, Badong, sila na ang mag-ahari sa lahat at sa iba pang lahi ng mga aswang. Maraming salamat po, Mang Pedi. Ngayon ay nalaman ko na ang lahat. Walang anuman. Mag-iingat ka lamang na hindi mako sa iyo ang mutya. Hindi sila titigil lalo na ang papo ng mga aswang. Maghaharap kayong dalawa at maglalaban. Malakas ang kutob ko. Nagagamitan kanila ng kahinaan mo. Ano pong kahinaan ang gagamitin nila sa asawa ko? Kailan po sila maghaharap ng sinasabi mong papo? Maaring kayo, Gina, ang gagamitin ng mga aswang. Mag-iingat lamang kayo. Hindi ko alam kung anong araw. Oras lang ang makakapagsabi nun. Palagi lamang kayong maging handa. Bakit papo ang tawag sa aswang? Yun ang tawag nila sa matandang aswang na pinuno. Bago sila umalis ng bahay ni Mang Pedi, marami pa silang napag-usapan tungkol sa aswang. Napag-alaman din ni Badong na dating may tangan ng mutya ang matanda. Yun nga lamang ay binawi ito sa kanya ng kalikasan dahil ginamit niya ito sa hindi tama. Masyado niya kasi itong inabuso. Mula noon ay naging isa na lamang siyang tanungan ng mga tao. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpasya na silang umalis dahil maghahapon na. Dinaanan na lamang nila ang anak para isabay sa pag-uwi. Sa tingin mo ba, Badong, tama kaya ang mga sinabi ni Mang Pedi sa atin? Kinikilabutan ako sa mangyayari. Abay, hindi ko alam. Ikaw dapat ang nakakaalam niyan dahil kilala mo siya. Siguro naman, tama ang mga sinabi niya. Saka may tiwala naman ako sa kanya. Natatakot ako sa kung ano man ang mangyayari, Badong. Minsan napapaisip ako na baka hindi gumana ang mutya kapag kabilugan ng buwan. Magtiwala ka lang, mahal. Malakas ang paniniwala ko na malilipol ko ang mga aswang. Huwag lang mangyari ang sinabi ni Mang Pedi na kayo ang gagamitin ng mga aswang laban sa akin. Yun din nga ang problema natin, Badong. Hindi naman pwedeng umabsent si Sam sa eskwela. Baka kasi abangan siya ng mga aswang kapag labasan na niya sa hapon.
Kailangan doble ingat lang tayo at bantayan si Sam. Hindi natin alam kung anong oras o araw sasalakay ang mga aswang na yon. Kinabukasan na, habang nag-aayos si Badong ng mga gasera na may laman na krudo, dumating naman ang kanyang asawa na galing sa palengke na bumili ng pagkain nilang kakasa sa loob ng 1 linggo. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Parang takot na takot ka dyan. Paanong hindi ako matatakot, Badong? Balita na naman na meron nawawalang mga kalalakihan dito sa atin. Parang sunod-sunod na ang pagkawala nila. Nakaraan ganun din. Mas lumala lang ngayon. Baka po may masamang nangunguha sa kanila, Nay. Ay, yan din ang iniisip ko eh. Pagkatapos nilang makuha ang mga tao, baka kinukuhang laman loob nila para ibenta sa black market. Nakakatakot naman po pala talaga. Aswang ang may gawa nun. Katulad ng sinabi ni Mang Pedi, nang yayanggaw ang mga ito para dumami ang mga kauri nila. Kaya ba nangunguha sila ng mga tao dahil gusto nila magparami? Parang gano'n na nga. Tay, nga po pala, anong gagawin mo sa mga bote na yan? Eto ba? Pwede itong gawin panlaban sa mga aswang. Naghahanda lang ako para sa pagsalakay nila. Panlaban? Bakit kailangan mo pang gumawa ng ganyan, Tay? Hindi po ba may mutya ka na? May mutya nga ako, pero kinakailangan ko rin itong gawin para maubos agad ang mga aswang na yun. Mahihirapan ako makipaglaban sa kanila kahit may gamit akong mutya. Ang dami nila, tapos mag-isa lang ako. Bakit hindi mo na lang ako isama, Tay? Tutulungan po kita na labanan ng mga aswang. Ikaw talagang bata ka, oh. Hindi pakikipaglaro ang pakikipaglaban sa mga asbo, anak. Asbo? Ano po yun, Tay? Ay, nako. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ka dapat makarinig ng kung ano-ano dahil marami ka talagang katanungan. Pumasok ka na lang sa loob. Kinagabihan na, tahimik na ang paligid ng mga oras na yun na. Papatulog na sana si Badonga nang makarinig siya ng kakaibang ingay ng hayop sa paligid at kung ano-ano pa. Ang ingay naman ng asong yun. Sawayin mo nga, Badong. Lalo na si Bogart. Hindi ako makatulog eh. Pakiramdam ko, hindi mga normal na hayop ang naririnig natin sa labas. Huwag mong sabihing aswang ang mga yun. Ganun na nga, Gina. Mukhang bumalik na naman ang mga siraulong yon. Naririnig mo ba ang mga ingay na yon? Oo. Sila ba yun, Badong? Oh, saan ka pupunta? Sisilipin ko lang sila. Puntahan mo si Sam sa silid niya. Baka magising yon dahil sa ingay ng nasa paligid. Sige, mag-iingat ka. Kinuha ni Badong ang buntot pagi na nakasabit sa pintuan at saka sinilip ang labas. Wala pa siyang nakikita na kahit na ano. Hanggang sa napabaling siya sa kabilang banda. Kitang-kita niya ang isang aswang na dahan-dahang gumagapang sa lupa papalapit sa bahay nila. Nagtago si Badong sa dingding ng bahay. Alam niyang sisilip ang aswang sa butas. Kaya naman agad niya itong sinaksak ng kutsilyo na nakita niya sa dingding. Umangil ang aswang na yun. Agad na lumabas si Badong na dumaan sa bintana. Nilatigo niya ang nasaksak na aswang. Umatungal ito ng malakas. Dahilan para magsilabasan ng mga aswang na nagtatago sa paligid. Hindi na talaga kayo nadadala. Inuubos niyo ang pasensya ko. Ikaw ang umubos ng pasensya namin. Niloko mo kami. Ang sabi mo, ibinalik mo na sa gubat ang balahibo. Dapat pinatay na kita. Hindi ko alam na madali ka lang palang utuin. Kasama ng mga kauri mo. Hindi ko talaga binalik ang balahibo dahil itinago ko. Pagbabayaran mong ginawa mong yun. Sapat na ang ilang araw na binigay namin sa'yo. Masyado ka nagmamatigas. Nagawa mo ba kaming lukoy at gawing tanga?
Kahit na ano pa ang gawin nyo, hindi ako magpapatalo! Ganon ha? Mga kasama, sugurin sila! Lapain ninyo hanggat hindi napapatay! Idamay niyo ang mag-ina niya! Iwinasiwas ni Badong ang buntot pagi at hinagupit ang isang aswang. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga asbo. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi nila malapitan si Badong. Sa bawat paglatay ng dulo ng latigo sa katawan ng mga aswang, para silang mahati at malaki ang sugat na dulot noon sa kanila. Napapatras pa ang iba sa pagsugod. Wala nang sinayang panaora si Badong at pinaghahampas niya ng latigo ang mga asbo. Gumagapang na lamang ang mga ito sa lupa dahil sa tindi ng sakit. Galit na galit si Pinggoy at sinugod si Badong. Hanggang sa nagkaroon si Badong ng pagkakataon na latiguhin si Pinggoy. Tinamaan ito sa likod at balikat. Napaluhod ang kalaban at namimilipit sa sakit. Balak na sanang tapusin ni Badong ang lalaki nang biglang narinig niya ang sigaw ng asawa at anak. Tay, tulungan mo po ako! Bitiwan mo ang anak ko! Badong, tulungan mo kami! Kinukuha nila si Sam! Buwisit talaga kayong mga aswang! Pakawalan niyo ang anak ko! Talo ka pa rin, Badong! Sa amin muna ang anak mo! Hanggat hindi mo ibinibigay sa amin ang gusto namin! Tayo na mga kasama! Dalhin niyo ang bata! Hayop ka! Huwag mong idamay ang anak ko! Damay na ang pamilya mo! Simula nang hindi mo ibinigay sa amin ang bagay na yon! Kapag hindi ka nakapag-isip ng tama, baka bangkay na lamang ng anak mo madadatnan mo! O di kaya isa na rin siya sa amin! Sa oras na makuha ko ang anak ko, pagsisisihan mo ang gabing ito! Gusto pa sanang sundan ni Badong ang mga asbo, pero mabilis silang nawala at pumasok sa kakahuyan habang bitbit ang anak niya. Pumasok siya sa loob ng bahay para makita ang asawa. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi niya. Nakita mo na! Nakita mo na ang resulta ng ginawa mo! Pati anak natin tinangay nila! Hindi ko naman alam na makukuha nila si Sam. Di ba sabi ko sa'yo, bantayan mo siya? Paano sila nakapasok sa loob ng bahay? Anong magagawa ko kung pinasok kami ng mga halimaw na yon? Pinilit kong makuha ang anak natin. Pero malakas sila. Wala akong laban sa mga aswang na yon. Kukunin ko ang anak natin. Kaya huminahon ka. Hindi nila sasaktan si Sam dahil nasa akin ang kailangan nila. Ibigay mo na lang kasi sa kanila ang gusto nila. Matatahimik lang ang buhay natin kapag nakuha nila ang mutya. Simula nang dumating sa atin ang balahibo na yan, nagkandaleche-leche na ang buhay natin, Badong. Akala ko ba malinaw na sa'yo ang sinabi ni Mang Pedi? Hindi ko rin ginusto ang nangyari at mapasa akin ang mutyang ito. Saan natin nahanapin si Sam? Hindi natin alam kung saan sila naglulungga. Sa ulado kong pasikot-sikot sa kakahuyan, mahanap din natin sila. Inihanda ni Badong ang mga ginawa niyang gasera na may laman na gas. Gagamitin niya ito para masunog ang mga aswanga. Alam niyang hindi niya kakayanin ang bilang ng mga aswanga. Tanging mutya lamang ang kasama niya. Samantalang ang aswang ay marami. Inilagay niya sa bagang mga gasera. Sumama na rin sa kanya ang asawa. Pinasok nila ang kakahuyan kahit gabi na. Ilang oras din silang naglakad hanggang sa matanaw nila ang mga ilaw. Dahan-dahan silang lumapit na mag-asawa. Sisigaw sana si Gina nang makita ang anak na nakatali. Umiiyak ito habang napapalibutan ng mga aswanga. Pero agad namang tinakpan ni Badong ang bibig niyang asawa. Gusto mo bang makita nila tayo? Sisirain mo lang ang plano ko. Pero anak natin ang itinali nila, Badong. Hindi mo ba nakikita? Nakikita ko siyempre. O ito, hawakan mo tong gasera.
Anong gagawin ko sa mga to? Sisindihan natin at sabay itatapon sa mga aswang. Baka mapano ang anak natin. Baka masunog siya. Natatakot ako, Badong. Sa mga aswang mo ihagis ang gasera, hindi sa anak natin. Kabilugan ba ng buwan ngayon? Tignan mo ang buwan. Unti-unti nang lumalabas at nagliliwanag. Totoo nga sinabi ni Mang Pede. Mukhang nakikiayon sa atin ang swerte. Sabay nilang sinindihan ang gasera at itinapon sa mga bahay ng aswang. Agad na nagsiliyab ang mga bahay. Ang iba naman sa mga aswang ay nilalamon na ng apoy. Nagsiatungal ang mga ito at nagkagulo. Lumabas na rin sina Badong sa pinagtataguan. Nagpalit ng pagiging asbo ang mga lalaki. Ang ibang asbo naman ay nakilala ni Badong. Ito ang mga lalaki na nawawala sa kanilang baryo. Wala na ito sa mga katinuan. Pula na ang mga mata at may mahabang pangil. Ganap na silang mga asbo. Sinugod siya ng mga ito. Inilabas ni Badong ang kanyang buntot page. Humaba ito ng 1 metro at naging latigo. Hinataw ni Badong ang mga asbo. Nahati kaagad ang katawan ng mga ito sa tuwing lalatay ang latigo sa kanilang katawan. Naging sintalas ng patalim ang latigo. Kaya't napuputulan nito ang katawan ng aswang tuwing tatamaan. Panay angil at atungal ng ibang mga aswang dahil sa kanilang nasasaksihan. Kakaunti na lamang natira sa mga kalaban. Biglang may nakilala siyang isang lalaking naroroon. Ito ang pumatay sa kanyang ama noon. Hindi siya maaaring magkamali dahil isang palatandaan niya ang peklat sa mukha ng lalaking iyon. Magaling! Magaling! Totoo ang nasa iyo ang mutsang matagal ko nang gustong makuha. Hindi naman natin kailangan mag-away at magpatayan pa. Ibigay mo lang sa akin ang mutya na yan. Makakaalis na kayo ng buhay. Mabait akong kausap, Badong. Ano ka, sineswerte? Huwag mo kong ilagay sa dulo ng daliri mo. Kilala ko na mga katulad mo. Walang awa at halang ang bituka. Kaya nga ibigay mo na sa akin ang mutya. Huwag mo na akong galitin pa. Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin sa iyo at sa anak mo. Magkakamatayan muna tayong dalawa. Ngayon pa nakita na kita. Matagal na panahon ang hinintay ko para pagbayarin ka sa ginawa mo sa tatay ko. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ilang taon na rin ang lumipas. Talagang hindi mo na matatandaan. Ako lang naman ang anak ng lalaking walang awa mong pinatay. Ah! Ikaw ba ang anak ni Louie? Akalain mo yun. Mayroon pa palang natitirang lahi si Louie. Wala akong pakialam doon. Ang importante sa akin ay ang makuha ang mutya. Lumiwanag ang paligid dahil sa paglabas ng buwana. Bilog na bilog ito. Bigla namang napatingin si Badong sa hawak niyang latigo. Nagliliwanag din ito dahil sa liwanag ng buwan na tumatama sa hawak niyang armas. Taglay niya na ang lakas ng kapangyarihan ng mutya. Nakaramdam din si Badong ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa katawan niya. Nagpalit ng anyo bilang asbo si Pinggoy at Papo Bagsik. Naging malaking aso sila. Naging alerto naman si Badong sa pag-atake ng kalaban. Iwinasiwas niya sa ere ang armas. Tumutunog pa ito sa hangin. Tumama ang dulo ng latigo sa katawan ni Pinggoy. Napapasigaw ang mga kalaban sa tuwing nasusugatan ang katawan nila. Muling iwinasiwas ni Badong ang latigo. Napuluputan niya ang isang kamay ni Pinggoy. Napaangil ito sa sakit at mas umatungal pa na maputol na ito. Kahit malala ang natamong pinsala,
ay sumugod ito muli hanggang sa isang kamay naman niya ang naputol. Doon lamang ito tumigil sa pagsugod. Dahil na rin sa panghihina. Dahil sa malaking kabawasan ng lakas, ay bumalik sa pagiging tao si Pinggoy. Wala namang sinayang na oras si Badong at hinagupit niyang muli ang kalaban at tuluyan na ngang natalo si Pinggoy. Taglay mo na ang kapangyarihan ng mutya ng dapat ay sa akin. Hindi bale. Hindi mo naman ako matatalo. Walang makakatalo sa akin na kahit na sino. Huwag kang pakampante. Hindi lahat ng kasamaan ay nananalo. Tandaan mo yan! Hindi pa ipinapanganak ang papatay sa akin. At uubos sa lahi ko, Badong. Sa gabing ito, ikaw at ang pamilya mo ang mamamatay. Eh di subukan natin. Dahil wala akong ititira sa lahi mo. Mag-iingat ka, Badong. Itakas mo na si Samuel, Gina. Ako nang bahala rito. Unang sumugod si Papo Bagsik. Dinaluhong niya si Badong, ngunit naiwasan ito ng huli. Halatang napiko ng aswang sa liksi ni Badong sa pagkipaglaban. Kaya nagpakaula ito ng katakot-takot na pag-atungal. Muling sinugod ni Papo Bagsik si Badong. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya umiwas. Kundi ay sinalubong niya ang kalaban ng paghagupit na tumama sa balikat nito. Nag-iwan yun ng malaking sugat. Umatungal si Bagsik dahil sa sakit at galit. Dahil doon ay gustong gumanti ng kalaban kay Badong. Nasundan ni Badong ang tingin ni Papo Bagsik sa kanyang mag-ina. Kaya naging mabilis ang kilos niya nang makita niyang aatakihin ng aswang sina Gina at Samuel. Tumalon sa ere si Papo Bagsik para dambahin ang dalawa. Ngunit agad na iwinasiwas ni Badong ang kanyang latigo. Umusli ang patalim ng latigo sa dulo nito at tumama sa tiyan ng kalaban. Bumulagta sa lupa si Papo Bagsik at naging tao. Babangon pa sana si Papo Bagsik, pero isang malakas na hagupit ang tumama sa kanyang braso at naputol ito. Hinataw ulit ni Badong sa paa ang aswanga. Namimilipit ito sa sakit habang nakahiga sa lupa. Hindi na makatayo si Bagsik dahil wala na ang isa nitong paa. Hindi! Hindi pwedeng mangyari ito! Nangyari na. Kaya tanggapin mo na lang ang katapusan mo. Hindi! Hindi ko to tatanggapin! Magbabayad ka! Sinubukan pang muling tumayo ni Papo Bagsik, ngunit bumagsak pa rin ito sa lupa. Nang makitang hindi na makakalaban pa ang aswanga, ay lumapit kay Badong sina Samuel at Gina. Tay, mabuti po dumating ka. Ang sama-sama nila. Hindi ako pwedeng hindi dumating, anak. Hayaan mo, natapos na ang kasamaan nila. Gina, kunin mo yung isang gasera. Kailangan nating makasiguro na wala ng lahi niya ang natitira. Ang galing mo talaga makipaglaban, Tay. Lalo na tong buntot pagi mo. Ang astig. Nahati ang mga katawan nila. Oh, ito na ang pinapakuha mo. Bakit kailangan mo pang sunugan hindi na magtatagal yan? Ito ang dapat gawin sa kanila. Sunugin sa apoy. Di mamamatay siya ng pangalawang beses. Ganun na nga, mahal. Lasapin niya ang kamatayang walang kasing sakit. Ibinuhos ni Badong ang gas sa katawan ni Papo Bagsik at saka sinindihana. Nagsisisigaw ito habang nilalamon ng apoy. Bago nila nilisan ang lugar na yon, ay siniguro nilang walang natira na lahi ng aswanga. Kinabukasan, masaya silang nag-aalmusala dahil sa wakas natapos na rin ang misyon ni Badong. Naging tahimik na muli at payapa ang baryo nila. Tay, ano na pong gagawin mo riyan sa mutya mo? Di aalagaan at itatago.
Wala na rin naman ang mga aswang eh. Pero alam kong makakatulong pa rin naman to sa atin at sa kapwa natin. Pwede po bang akin na lang? Naku, anong gagawin mo sa mutya? Hindi pa pwede sa'yo ang gumamit ng ganyan. Po, bakit hindi pwede? Ikaw talagang bata ka. Makinig ka na lang sa nanay mo, anak. Hindi mo pa kaya ang enerhiya na dala ng mutya. Marami ka pang pagsubok na dadanasin. Hayaan mo, balang araw, baka ikaw naman ang susunod na makakita ng mutya. Sige na nga po, mag-aaral na lang po muna siguro ako. Sana paglaki ko, meron pang mga aswang. Yun talagang dapat mong gawin. Saka talagang pinapangarap mo magkaroon pa ng aswang, ha? Kasi nga po, Nay, astig kayo makipaglaban sa mga ganun. Si tatay kasi inubos na yung mga aswang eh. Hindi man lang ako tinirhan. Pinapasakit mo ang tiyan ko sa kakatawa, anak. Kung hindi ko inubos yun, hindi tayo titigilan ng mga halimaw na yon. Gusto mo ba yon? Siyempre po hindi. Napuno ng tawa na ng tahanan ni Badonga. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan na. Naging tahimik na ulit ang buhay nila mula nang mapatay niya ang mga aswang. At ang tangan niyang mutya ay nanatili pa rin sa kanya. Ginamit na lamang niya ang mutya sa pag-aaral na maging isang manggagamot sa kanilang baryo. Wakas.